July 28, Blood Moon. Nung di umano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Meron kaming narinig mga ibon, malaki. Kung tawagin sa amin, uwak. Akala namin aswang. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Maingay yung aso kasi. Pero pagdating ng, di ko alam kung sigbin ba yon. Kasi pagdating na yan, biglang tahimik lahat sa paligid. Tapos wala nang ingay. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. 21 na manok lahat, patay. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Ang sukat kasi nasa bandang liig. Tapos tinanggalan ng mga balahibo dito sa bandang batok. Pati mga laman loob, lahat nawala. Makalipas ang 2 linggo, 10 pa sa mga manok ni Joel ang namatay. At nito lang Martes, 2. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Hindi aso talaga. Kasi ang tali ng manok, hindi basta-basta yan matatanggal eh. Ang hinala ko, pinakawalan o binuksan. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay. Ang tenga, sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa. Ang mahaba nitong buntot, ang ipinang-aatake raw nito, pabaliktad kung ito'y maglakad at may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin sumisip-sip ng dugo. Mostly, ang sigbin is commonly naka-encounter sa kanya is yung mga taong nakatira sa bulubundukin, yung malapit sa forest or yung mga farmers. Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. Ang mga sigbinan, karaniwan daw mayayamang pamilya na naniniwalang swerte sa kanila ang mga sigbin. Malakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. Kasi dito, maraming nagsasabi na sila talaga ang nag-aalaga. Ito, kalmot. 4 na kalmot. Wasak talaga yan. May naiwan siyang parang footbrake. Malaki, parang bear. May naiwan din daw bakas ng paa ang sigbin. May ganito, may ganun may ganito. 4 na kuko? Oo, kuko. Parang paa siya talaga ng sigbin. Parang malaki ata na sigbin kasi parang malaki siyang paa. Dahil dito, nagdesisyon si Joel na putulin ang mga punong di mano pinagtataguan ng sigbin. Para makita namin kung may kababalaghang nangyayari talaga. Hindi peste ang dumali sa kanyang mga manok. Buwan-buwan naman kaming nag-i-immunize. Tsaka kumpleto naman lahat ng vitamins ang mga manok ko. Pero hindi lang pala si Joel ang naniniwalang may sigbin sa Kauswagan. Pati ang kanyang ina, nakakita na raw nito. Nakita na naman si Bin, yung malaking pulmon. Ako lang nakakita dito. Pakairok gid siya. Dako kasi dalunggan. Itong pagtaraan ako kung nga dili man irok pod. Sigbin jud siya, mun anak, mura siya irok. Nagtanong kami sa iba pang mga tiga-barangay Kauswagan kung alam din ba nila ang kwento tungkol sa sigbin. Naniniwala sila nung kumain ng Bloody Moon ba? Lumabas daw. Pero ano nga ba talaga ang itsura ng nakita raw ni Josefina na sigbin? Nagdala ang aming team ng artist para ma-sketch ito. Parang malaking aso na may mga malalaking tenga. Wala pa akong nakitang ganyan na klaseng hayop at hindi namin pinag-aralan yan sa veterinary medicine na may ganyan na species. Mula raw nung nangyari ang insidente sa manuka ni Joel, mas lalo raw nilang pinaigting ang pagroronda tuwing gabi.
hindi nila daw mahanap yung Sigbin na yon. Pero ako talaga, kusa talagang nagpupursige na makita ko yung Sigbin na yon, mahanap ko siya. Para makaganti ako sa kanya. Ayun ma'am, maaga pa, nakita ko talaga yung Sigbin na yon. Kinatay ko yung Sigbin na yon, tapos kinain ko. Pero pagka isang linggo, parang unti-unti ko siyang naramdaman sa mga katawan ko. Parang nagkakaroon ako ng magic. Kasi yung isang kapatid ko talaga namamangha. Bilib siya talaga sa akin. Hindi siya makapaniwala kung paano ko yun nagawa. Na-stop ko talaga siya. Parang magic talaga. Ayun, namangha yung kapatid ko. Bilib talaga. Tapos ma'am, si uncle ko, namangha din siya. Namamangha siya na parang natatawa. Hindi kaya, no? Kaya to. Sabi ko, maghulog ka ng 5 para automatic na aakyat ako. Hulugi lang ba 5? Simple lang to. Disclaimer, ang video napanood nyo po ay parody lamang po. Huwag nyo sanang sigasuhin dahil ito po ay for vlogging lamang, for entertainment only. Kung nagustuhan mo lang ang video, please paki-like nyo lang po, comment and share. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel or Facebook page, ay mag-follow na po at mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga panibagong parody videos like this. So hanggang dito na lang. Thanks for watching. Magkikita naman tayo sa susunod. And babush!